Kauuwi lang ni Jessa mula sa trabaho. Pagkabukas niya ng pinto ng bahay, napansin niya ang mga petal ng rosas na nagkalat sa sahig. Puno rin ng dekorasyon ang buong sala. Bahagya siyang napangiti. Tiyak na may inihandang sorpresa ang kanyang mister dahil ngayon ang kanilang 10th wedding anniversary. Marahan niyang binuksan ang kanyang bag saka kinuha mula roon ang kanyang powder at lipstick. Gusto niyang maging maganda sa harapan ng kanyang mister kaya naisipan niyang mag-retouch ng makeup. Nang matapos ay muli siyang naglakad hanggang sa nakarating sa kusina. Nadatnan niya roon ang kanyang mister. May hawak itong bouquet ng mga rosas. Napansin niya rin na nakahain sa lamesa ang mga paborito niyang pagkain. "Surprise! Happy anniversary, Han!" Magiliw na sabi ng kanyang asawa na si Roy. Humakbang ito papalapit sa kanya. Hinalikan nito ang kanyang pisngi at inabot nito ang hawak na bouquet. Kinilig naman si Jessa. Abot tenga ang kanyang ngiti habang tinatanggap ang bulaklak. "Salamat, Han. Happy anniversary din. Ikaw bang naghanda ng lahat ng to?" Tanong niya. "Oo, Han. Maaga talaga akong umuwi para sorpresahin ka." Magiliw na sagot ni Roy. "Sobrang sweet mo naman. Ni minsan hindi mo nakalimutan ang anniversary natin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kahit na hindi kita mabigyan ng anak, mahal mo pa rin ako. Hindi mo pinaramdam sa akin na may kakulangan ako at hindi mo ko iniwan. Ikaw na talagang perfect husband para sa akin." Saad ni Jessa habang hinahaplos ang pisngi ng kanyang mister. Nais niyang bigyan ng anak ang kanyang asawa pero mayroon siyang problema sa matres kaya palagi siyang nabibigo. Ginawa naman niya ang lahat ng makakaya niya. Sinubukan niya rin ang proseso ng IVF at surrogacy pero palagi siyang nabibigo. Masakit yun para sa kanya. Pakiramdam niya yung may kulang sa pagkababae niya. Subalit hindi siya mawawalan ng pag-asa. Naniniwala siya na balang araw, tuto pa rin ng Diyos ang pangarap niya na maging isang ulirang ina. Samantala, umarko ang mapaklang ngiti sa mga labi ni Roy. "Kung alam mo lang, hindi ako perpekto at marami akong dapat ihingi ng tawad sa'yo," sabi nito. "Ha? Anong ibig mong sabihin, Han? May tinatago ka ba sa akin?" Pagtataka ni Jessa. Wala. Bakit naman ako maglilihim sa'yo?" Saad ni Roy habang nanginginig ang boses. "Pero ano yung dapat mong ihingi ng tawad?" Tanong ni Jessa. "Wala yon, nagbibiro lang ako. Kinakabahan ka naman agad." Saad ni Roy habang nakangisi. Napasinghal naman si Jessa habang pinipisil ang pisngi ng mister. "Ikaw talaga, napakapilyo mo. Pinapakaba mo ko ron na." "Sorry na, hindi na mauulit. Mabuti pa, enjoy na lang natin ang gabing to. Halika, kumain na tayo." Sambit ni Roy, saka inalalayan ng misis na maupo sa silya. Ngumiti naman si Jessa saka umupo. Maya-maya, tinikman niyang pagkaing niluto ng kanyang asawa. As expected, masarap itong magluto dahil isa itong chef at nagmamay-ari ng restaurant. Naging romantiko ang gabing yon para sa kanilang mag-asawa. Kahit ilang taon na silang kasal, napapanatili pa rin nila ang init ng kanilang relasyon. Isang araw, day off ni Jessa sa trabaho. Naiinip siya kaya naisipan niyang ibahin ang ayos ng bahay nila. Nagpalit siya ng kurtina at inilipat niya ang pwesto ng mga furnitures. Tinulungan naman siya ng mga kasambahay. "Hay, sa wakas tapos na tayong mag-ayos ng bahay." Saad niya habang nagpupunas ng pawis. Maya-maya binalingan niya ang mga kasambahay. "Pumunta na kayo sa kusina para magmerienda. Susunod na lang ako," sabi niya sa mga ito. "Opo," magalang na tugon ng dalawang kasambahay. Yun lang at tumalikod na ang mga ito. Nang maiwang mag-isa, tumunog ang cellphone ni Jessa. Ang mister niyang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. "Han, bakit napatawag ka?" Tanong niya rito. "Han, I'm sorry," sabi ni Roy. Mula sa kabilang linya ay mauulinigan ang pagkabalisa nito. Kumunot ang noo ni Jessa saka nagsalita. "Bakit ka nagsasorry? May nagawa ka bang mali?" "Meron, at siguradong hindi mo ako mapapatawad. Alam ko na kasusuklaman mo ako." Saad ni Roy habang nanginginig ang boses. "Han, relax ka lang. Wala kang pwedeng gawin na ikakagalit ko. Ngayon palang pinapatawad na kita." Sambit ni Jessa. "Pero, iba to, Han. Tiyak magagalit ka sa akin at baka iwan mo ako. Ayoko mangyari yun dahil mahal na mahal kita." Sabi ni Roy.
Kumalma ka lang. Mamaya na lang tayo mag-usap kapag nakauwi ka na. Sa ngayon, mag-focus ka muna sa business mo. Sabi pa ni Jessa. Napabuntong hininga naman si Roy. Sige, maaga akong uuwi para makapag-usap tayo ng maigi. Ipagtatapat ko na sa iyong lahat. Sabi pa nito. Okay Han, hihintayin kitang umuwi. Magiliw na sabi ni Jessa. Saglit pa siyang nakipag-usap sa kanyang mister hanggang sa ibinaba na nito ang cellphone. Pagsapit ng gabi, nanatili si Jessa sa kwarto. Panay ang silip niya sa bintana. Kanina niya pa hinihintay si Roy pero hindi pa rin ito dumarating. Sinubukan niya itong tawagan pero hindi sumasagot. Maya-maya, naramdaman niya na parang niyayakap siya ng isang malamig na hangin. Hanggang sa kumabog ang kanyang dibdib. Tila ba may masamang mangyayari? Dumaan ng ilang minuto hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Lumitaw sa screen ang isang unknown number. Nagtaka siya pero sinagot niya pa rin yon. Hello? Sino to? Tanong niya. Pwede po bang makausap si Mrs. Jessa Ruiz? Saad ng babae mula sa kabilang linya. Ako nga ito. Pwede ko bang malaman kung sino ka at anong kailangan mo? Tanong ni Jessa. Ma'am, ako po si Ella. Nurse ako sa St. Jude Hospital. Isinugo dito ang asawa mo dahil nasangkot siya sa car accident. Kritikal ang lagay niya kaya kailangan mo siyang puntahan. Paliwanag ng babae. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Jessa. Ganoon pa man, pinilit niyang kumalma. Pupunta na ako. Saad niya. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bag saka lumabas ng bahay. Nang makarating sa garahe, sumakay siya sa kotse at pinaharurot yon. Nang makarating sa ospital, agad niyang hinanap ang room number ng kanyang mister. Nagtanong-tanong siya, kaya madali niya itong natunton. Papasok sana siya pero pinigilan siya ng mga nurse. Ayon sa mga ito, kasalukuyang nire-revive ang asawa niya. Mas lalo tuloy siyang nataranta, pero pinilit niyang kumalma. Habang naghihintay, tinext niya ang pamilya at mga kaibigan niya upang ipaalam sa mga ito kung ano ang nangyari. Maya-maya pa'y lumabas na ang doktor mula sa ICU. Agad naman niya itong sinalubong. Doc, ako po si Jessa, ang misis ni Roy. Kumusta po ang lagay niya? Tanong niya rito. Dumilim ang mukha ng doktor. I'm sorry, Mrs. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin pero matindi ang tama sa ulo niya at hindi namin siya nailigtas. Pagtatapat nito. Nanlambot ang mga tuhod ni Jessa dahil sa narinig. Kanina lang, kausap niya ang kanyang mister. Subalit sa isang iglap lang ay wala na ito. Hindi! Hindi ito maaari! Sigaw niya. Nagpumilit siyang pumasok sa kwarto upang masilayan ang kanyang mister. Han? Nandito na ako. Gumising ka na. Ngunit natulala lamang siya nang makitang malamig nitong bangkay. Kahit ilang beses niyang tawagin ang pangalan ni Roy, hindi ito sumasagot. Sa puntong yon, wala na siyang nagawa kundi ang humagulgol ng iyak. Maya-maya'y dumating na ang pamilya at mga kaibigan nila. Maging ang mga ito, hindi makapaniwala sa sobrang bilis ng pangyayari. Sunod namang dumating ang mga pulis. Ayon sa resulta ng investigasyon, nagmaneho ng lasing si Roy. Dahil sa espiritu ng alak, nawalan ito ng balanse sa pagmamaneho. Hanggang sa nabangga ito sa isang poste. Ipinagtaka yun ni Jessa dahil hindi naman mahilig uminom ng alak ang kanyang mister. Maliban na lang kung may dinadala itong mabigat na problema. Pero ano kaya yun? Masakit man ay pinilit niyang tatagan ng kanyang loob at inasikaso niyang burol ni Roy. Mabuti na lang inalalayan siya ng kanyang pamilya at mga kaibigan kaya nakapagdesisyon siya ng maayos. Isang araw, inaasikaso ni Jessa ang mga nakikiramay na bisita. Maya-maya, dumating ang isang babae at may kasama itong batang lalaki. Lumapit ang mga ito sa kabaong ni Roy saka humagulgol ng iyak. Nagtaka siya dahil ngayon lang niya nakita ang mga ito. Hello, ako si Jessa, ang misis ni Roy. Salamat sa pakikiramay ninyo pero pwede ko bang malaman kung sino kayo? Hindi kasi pamilyar ang mukha niyo sa akin. Saad niya nang makalapit sa mga ito. Ako si Aika. Ito naman ang anak ko, si Rico. Tugon ng babae. Ngumiti si Jessa saka binalingan ng bata. Hello Rico, ang cute mo naman. Parang kahawig mo si Roy. Kaano-ano mo siya? Tiyuhin mo ba siya? Magiliw na sabi niya rito. Hello po, hindi ko po siya tiyuhin. Siya po ang daddy ko.
Magalang na sagot ng bata. Patuloy pa rin ito sa pag-iyak hanggang sa binalingan nito ang kabaong. Sayang po, maagang namatay si Daddy. Hindi ko na po siya makakalaro. Mamimiss ko po siya. Anong sabi mo? Tinawag mong Daddy si Roy? Nauutal at nagtatakang tanong ni Jessa. Umaasa siyang nagkamali lang siya ng dinig. Opo, Daddy ko po siya at girlfriend niya po si Mommy. Sambit ni Rico. Nanlaki ang mga mata ni Jessa. Maging ang mga ibang bisita ay nagulat dahil sa kadaldalan ng inosenteng bata ay lumabas ang isang sikreto. Miss, totoo bang sinasabi ng anak mo? Mariin niyang tanong sa babae. Namutla naman si Aika. Halatang kinakabahan ito. Sumagot ka! Totoo ba nakarelasyon mong asawa ko? At anak niyong batang to? Muling tanong ni Jessa. Hindi niya na napigilang tumaas ang boses. Oo, totoo ang lahat ng iyon. Pag-amin ni Aika. Kung ganon, kabit ka ng asawa ko? Malandi ka! Bulyaw ni Jessa. Akmang sasabunutan niya ang babae, pero naramdaman niya na may humawak sa magkabilang braso niya. Nang tingnan niya kung sino yon, napagtanto niya na nilapitan pala siya ni Max. Ito ang best friend ni Roy. Jessa, tama na yan. Huwag mong saktan si Aika. Pag-awat nito, kumunot ang noo ni Jessa. Teka, huwag mong sabihin kilala mong babaeng to at alam mong relasyon niya sa asawa ko? Ganun na nga. Alam din to ng ibang mga kaibigan namin. Pero sa susunod na ako magpapaliwanag. Sa ngayon, galangin muna natin ang burol ni Roy. Nakakahiya rin sa mga bisita. Sabi pa ni Max. Tila sinaksak ang puso ni Jessa. Trinaydor siya ng mga taong pinagkakatiwalaan niya. Maya-maya, nabaling ang tingin niya sa kanyang mister na nakahiga sa kabaong. Parang gusto niyang buksan ang kabaong nito upang kumprontahin. Ngunit hindi maaari, kaya tumakbo na lang siya palabas ng funeral homes. Ngayon, alam niya na kung bakit palaging sinasabi ni Roy na hindi ito perpekto at madalas itong humihingi ng tawad sa kanya. May nagawa pala itong malaking kasalanan. Marahil yun ang gustong sabihin ng kanyang mister bago ito maaksidente. Hindi niya tuloy alam kung ano ang mas masakit. Ang mamatayan ng kabiyak o ang malaman na matagal na pala siyang niloloko nito. Kahit ganon, inasikaso niya pa rin ang burol ng kanyang asawa. Tiniyak niya na maayos ang mga huling sandali nito hanggang sa mailibing. Simula noon palagi na siyang nagkukulong sa kanyang kwarto. Hindi niya rin sinasagot ang mga tawag ng pamilya at kaibigan niya. Wala naman kasing magagawa ang mga ito upang gumaan ang kanyang loob. Kasabay noon, palagi nang mainit ang ulo niya. Kaunting pagkakamali lang ng mga kasambahay. Nagagalit na siya sa mga ito. Isang gabi, habang nasa kwarto, hawak niya ang larawan ni Roy. Pinagmamasdan niya ito at walang tigil ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Paano mo ako nagawang lokohin? Dahil ba mas maganda si Aika? At kaya kang bigyan ng anak? Tanong niya rito. Lalo niyang naramdaman na may kulang sa kanyang pagkatao. Ipinagpatuloy niyang paghikbi hanggang sa binuksan niyang isang bote ng wine. Hindi siya sanay uminom ng alak pero baka makatulong yon upang mabawasan ang bigat ng kanyang loob. Isang umaga, habang bumababa sa hagdan ay biglang natigilan si Jessa. Nagsalubong ang mga kilay niya nang makita sila, Aika at Rico. Anong ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok? Tanong niya. Magandang araw. Pinapasok kami ng mga kasambahay mo. Sagot ni Aika. Gusto sana kitang makausap dahil may hihilingin ako sa'yo. Mukhang alam ko na kung ano yon. Tiyak na gusto mong makihati sa perang iniwan ni Roy at gagamitin mo ang anak mo para makuha yon. Mataray na sabi ni Jessa. Nagkakamali ka. Magbabaka sakali sana ako kung pwede mong alagaan ang anak ko. Mahirap lang kasi ako at hindi ko siya kayang bigyan ng maayos na buhay. Sambit ni Aika. Tila umusok ang ilong ni Jessa dahil sa inis. Marahil siya ang nilapitan ni Aika dahil matagal nang patay ang mga magulang ni Roy at nasa ibang bansa naman ang halos lahat ng mga kamag-anak nito. Nagpapatawa ka ba? Bakit ko naman aalagaan ang batang naging bunga ng kataksilan ng asawa ko? Mabuti pa umalis ka na. Isama mo na rin ang anak mo. Bulyaw niya rito. Nakikiusap ako. Wala na akong ibang malalapitan. Galit sa akin ang pamilya ko dahil naging kerida ako. At hindi nila tanggap ang anak ko. Pagmamakaawa ni Aika, nagawa pa nitong lumuhod habang lumuluha.
Imbis na maawa, nainis si Jessa hanggang itinulak niya si Aika. Dahilan para mapaupo ito. Tatalikod na sana siya pero nagulat siya nang malaglag ang buhok nito sa sahig. Nakasuot lang pala ito ng wig dahil kalbo ito. Huwag niyo pong saktan ng nanay ko. Sambit naman ni Rico. Dali-dali nitong niyakap ang ina. Sorry, hindi ko sinasadya. Paumanhin ni Jessa. Bakas pa rin ang gulat sa mukha nito. Ayos lang yun, tugon ni Aika habang tumatayo. Muli rin itong isinuot ang wig. Bakit nga pala wala kang buhok? Mukhang hindi mo naman sinasadyang magpakalbo? Pag-uusisan ni Jessa. Naging malumanay ang tono ng kanyang pagsasalita. Sa totoo lang, mayroon akong cancer at ilang buwan na lang ang itatagal ko. Bala ko sanang ihabilin kay Roy ang anak namin pero hindi ko akalain na mauunahan niya pa akong mamatay. Paglalahad ni Aika habang nangingilid ang luha sa mga mata. Yun bang dahilan kaya gusto mong alagaan ko siya? Tanong ni Jessa. Oo, nag-aalala kasi ako para kay Rico. Kapag wala na ako, sino nang mag-aalaga sa kanya? Masyado pa siyang bata para maiwang mag-isa? Saad ni Aika. Marahan itong pinisil ang mga kamay ni Jessa. Pakiusap. Tanggapin mo si Rico. Huwag mo sana siyang idamay sa galit mo sa akin at kay Roy. Napaisip ng malalim si Jessa. Batid niya na malaking insulto para sa kanya kung kukupkupin niya si Rico. Subalit hindi naman bato ang puso niya. Hindi niya maaatim na pabayaan ng bata. Lalo na't may kakayahan siyang tulungan ito. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Kung tutuusin, may karapatan siya sa bahay na ito dahil anak siya ni Roy. Sambit niya. Umaliwalas naman ang mukha ni Aika. Salamat! Kaya pala mahal na mahal ka ni Roy dahil napakabuti mo. Saad nito? Mahal? Niloko niya nga ako? Napapailing na sabi ni Jessa. Totoo ang sinasabi ko. Nung huli kaming nag-usap, sinabi niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Napilitan lang daw siyang makipagrelasyon sa akin dahil sa kagustuhan niyang magkaroon ng anak. Pahayag ni Aika. Napasinghal naman si Jessa. Huwag mo na akong utuin. O siya, umalis ka na. Pwede mo nang iwan ang anak mo. Sabi niya pa. Sunod naman niyang tinawag ang kasambahay na si Esther. Inutusan niya ito na asikasuhin si Rico. Tuluyan na nga niyang kinupkup si Rico. In-enroll niya ito sa isang private school at binigay niya lahat ng pangangailangan ng bata. Nang malaman iyon ng mga kapatid niya, napataas ang kilay ng mga ito at tinawag pa siyang utu-uto. Batid niya na may punto ang mga ito. Kahit siya'y hindi komportable sa kanyang kalagayan, hindi pa rin madali para sa kanya na tanggapin ng bata. Sa tuwing nakikita niya ito ay naaalala niya ang kataksilan ng kanyang mister. Dahil doon, palagi niya itong sinusungitan. Kahit wala itong kasalanan ay pinapagalitan niya pa rin ito. Sa kabila noon, nanatiling mabuting bata si Rico. Ni minsan, hindi ito sumagot ng pabalang sa kanya. Masipag din itong mag-aral kaya palaging mataas ang mga markang nakukuha nito. Isang gabi, nagising si Jessa mula sa isang masamang panaginip. Nang bumangon ay nakita niya si Rico na nakatayo sa gilid ng kama. Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Siguro, pagnanakawan mo ako, no? Bulyaw niya rito. Nanginig naman ang katawan ng bata. Hindi po. Ang totoo, nagpunta po ako rito dahil narinig kitang sumisigaw. Mukhang binabangungot po kayo. Nag-aalala ako kaya ginising kita. Paliwanag nito. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Lumabas ka na? Sigaw ni Jessa. Napaatras si Rico dahil sa takot. Sige po, pasensya na po kung naistorbo kita. Sambit nito. Yun lang at dali-dali na itong umalis. Napalunok si Jessa habang pinagmamastang tumakbo si Rico. Hindi niya mapigilang maawa rito. Ayaw naman talaga niya itong sungitan. Ngunit yun lang ang nakikita niyang paraan upang hindi lumambot ang puso niya. Hanggat maaari, ayaw niyang mapalapit dito. Alam niya kasi na lalo siyang pagtatawanan ng mga kaibigan niya. Isang araw, naglalakad si Jessa palabas ng meeting room. Katatapos niya lang magpresenta ng business proposal. Maya-maya tumunog ang kanyang cellphone. Ang kasambahay na si Esther ang tumatawag. Esther, bakit ka tumawag? Tanong niya rito. Ma'am, nandito po ako sa ospital. Isinugod ko si Rico dahil mataas ang lagnat niya. Sabi ni Esther mula sa kabilang linya. Sa kung anong dahilan, gumuhit ang kaba sa dibdib ni Jessa. Pupunta na ako riyan.
Kinanselan niya ang lahat ng meetings niya saka nagtungo sa ospital. Nang makarating ay agad niyang pinuntahan si Rico. Nadatnan niya itong nakaratay sa kama at walang malay. Nakaupo naman sa gilid si Esther. Kamusta na siya? Anong sabi ng doktor? Tanong niya rito. Nagkaroon daw ng dengue, ma'am. Sinalina na siya ng dugo pero hindi pa rin siya nagkakamalay. Mukhang malubha ang lagay niya. Nag-aalalang sabi naman ni Esther. Napabuntong hininga naman si Jessa. Hindi niya maaatim na makitang matamlay ang kulay ni Rico. Parang sinasaksak ang puso niya. Ngunit bakit niya yun nararamdaman? Di ba dapat ay wala siyang amor para sa bata? Kung tutuusin, hindi niya naman ito kadugo at bunga ito ng isang pagkakamali. Dumaan ang mga araw pero hindi pa rin bumababa ang lagnat ni Rico. Hanggang sa tuluyan na siyang nag-aalala para sa bata. Unti-unti niyang naa-appreciate ang pagiging maalaga nito. Isang beses, habang binabantayan si Rico ay hinaplos niyang pisngi nito. Maya-maya'y nanumbalik sa alaala niya kung gaano ito kabibo. Nung minsang malungkot siya'y kumanta pa ito para pasayahin siya. Pero imbis na matuwa, sinigawan niya ito at ipinagtabuyan. Ngunit napagtanto niya na mali ang ginawa niya noon. Sabi ko na nga ba, ma'am, hindi mo matitiis si Rico. Lalambot din ang puso mo para sa kanya. Napaigtad si Jessa nang marinig ang boses ni Esther. Oo nga, napakabait niyang bata. Hindi niya deserve ang ginawa ko sa kanya. Siya nga pala, natawagan mo na ba si Aika? Nasabi mo na ba sa kanya nangyari kay Rico? Hindi pa rin po siya sumasagot. Mukhang wala na siyang pakialam sa anak niya. Saad ni Esther. De bale, nandito naman ako. Hindi ko aabandonahin si Rico kagaya ng ginawa ng tunay niyang ina. Napangiti si Esther. Ma'am, naniniwala ako na magiging mabuti kang ina. Napakaswerte ni Rico dahil ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Saad nito. Mas maswerte ako dahil mabait siyang bata. Matagal niya ng pangarap na maging isang ina. Akala niya hindi na yun matutupad, pero mayroon pa palang ibang plano ang Diyos. Pagkaraan ng ilang saglit ay lumabas na siya sa kwarto. Iniwan niya muna kay Esther ang pagbabantay kay Rico. Nagtungo siya sa chapel ng ospital upang taimtim na magdasal. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan si Rico. Pangako kapag nakaligtas siya ay mamahalin ko siya na parang tunay kong anak. Hindi ko kayang mamatayan ulit ng mahal sa buhay. Sabi niya habang may hawak na rosaryo. Sa kabutihang palad, mabilis na sinagot ng Diyos ang kanyang dalangin. Unti-unting nawala ang lagnat ni Rico hanggang sa tuluyan itong gumaling. Pinayagan na rin itong umuwi ng mga doktor. May gusto ka bang kainin? Tanong ni Jessa habang inaalalayang humiga si Rico. Wala po, Ma'am Jessa. Hindi po ako gutom. Sagot ni Rico. Sige, sabihin mo na lang sa akin kapag may kailangan ka ha. Siya nga pala, wag mo na akong tawaging Ma'am Jessa. Mas maganda kung Mami ang itatawag mo sa akin. Napanganga si Rico dahil sa narinig. Sigurado ka po? Akala ko po ba ayaw mo sa akin? Noon yon, pero nagbago ng pananaw ko ngayon dahil sa kabutihan mo, naalis ang galit sa puso ko. Sana mapatawad mo rin ako dahil sa naging pagtrato ko sa'yo. Wala po sa akin yun. Naiintindihan naman po kita eh. Salamat anak. Pangako, aalagaan at mamahalin kita. Salamat po, Mommy. Mas magpapakabait pa po ako para lalo ka pong matuwa sa akin. Sambit ni Rico. Palagi ka namang mabait. Pwede bang payakap anak? Siyempre naman po. Magiliw na tugon ni Rico. Napangiti si Jessa sa kaniyakap ng mahigpit ang bata. Kagaya ng ipinangako niya ay inaruga niya si Rico at ipinaramdam niya rito ang pagmamahal ng isang ina. Ipinakilala niya rin ito bilang anak sa pamilya at kanyang mga kaibigan. Hindi naman sang-ayon ang mga ito. Sinabi pa nga ng mga ito na dalhin niya na lang sa bahay ang puna ng bata. Ngunit binaliwala niyang opinyon ng mga ito at pinanindigan ang kanyang desisyon. Kasabay nun, tuluyan niya nang napatawad sina Roy at Aika. Iniisip na lang niya na kung hindi dahil sa mga ito ay hindi niya matatanggap ang pinakamahalagang biyaya sa kanya ng buhay. Maaaring sabihin ng mga tao na isa siyang martir, pero ayos lang yon. Ang mahalaga, maligaya siya sa piling ng kanyang uniko iho. Isang araw, sinundo niya si Rico sa paaralan. Habang bumababa ng kotse ay nakita niya itong umiiyak dahil sa pangaasar ng dalawa nitong kaklase. Hindi ka pala totoong anak ni Miss Jessa at patay ng daddy mo? Saad ng batang lalaki. Ang sabi ng mami ko, anak ka raw ng daddy mo sa ibang babae.
Resulta ka daw ng kasalanan kaya hindi kami dapat nakikipagkaibigan sa'yo. Sabi pa ng isang bata. Nag-aalala naman si Jessa kaya agad niyang nilapitan si Rico. Tigilan niyo na si Rico. Hindi ba kayo dinidisiplina ng mga magulang ninyo? Baka gusto niyong ako ang magdisiplina sa inyo. Bulyaw niya habang nanlilisik ang mga mata. Natakot naman ang mga bata kaya kumaripas ng takbo ang mga ito. Napabuntong hininga na lang si Jessa sa kabinalingan si Rico. Anak, tahan na. Huwag mo silang intindihin. Pero, totoo naman pong sinasabi nila. Umiiyak na sabi ni Rico. Anak, huwag mo silang pansinin. Kahit anong mangyari, ako ang mami mo at ikaw ang anak ko. Paniniguro ni Jessa. Opo, simula ngayon, babaliwalain ko na po ang mga sinasabi nila. Sagot ni Rico habang tumatango. Ngumiti naman si Jessa bilang tugon sa kaniyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Maya-maya inakan niya si Rico patungo sa principal's office. Ipinaalam niya sa principal ang nangyari. Humingi naman ito ng paumanhin at nangako ito na gagawa ng agarang aksyon. Isang umaga, habang nag-aalmusal ay tumunog ang cellphone niya. Yon ang numero ni Aika kaya sinagot niya ito. Aika, mabuti tumawag ka. Hello, ako si Vina. Kaibigan ako ni Aika. Ginamit ko lang ang cellphone niya para tawagan ka. Sambit ng babae mula sa kabilang linya. Ha? Bakit hawak mong cellphone ni Aika? Nasaan siya? Nasa morgue na siya. Tuluyan na siyang binawian ng buhay dahil sa cancer. Paglalahad ni Vina. Napaawang ang bibig ni Jessa dahil sa sobrang gulat at nabitiwan ang hawak na cellphone. Mami, okay ka lang po? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Rico. Nakababa na pala ito mula sa kwarto. Mami, bakit ka po namumutla? Masama po bang pakiramdam mo? Muli pang tanong nito. Hindi anak. Pero may nangyari kasi sa nanay Aika mo. Ano po yun? Kamusta na raw po siya? Namimiss ko na po siya. Sabi niya dadalawin niya po ako pero hindi niya ginawa. Sambit ni Rico, baka sa boses nito ang pananabik sa tunay na ina. Anak, huwag kang mabibigla ha. Pero, patay na ang nanay Aika mo. Hindi niya na nalabanan ng sakit niya. Pagtatapat ni Jessa. Kung ganun, hindi ko na po siya makikita. Oo anak. Biglang dumilim ang mukha ni Rico hanggang sa umiyak ito ng malakas. Batid ni Jessa na wala siyang masasabi para gumaan ng loob ng bata, kaya niyakap niya na lang ito. Maya-maya kinuha niyang katawan ni Aika sa morgue. Inasikaso niya ang lahat upang mabigyan ito ng disenteng burol. At pagkalipas nga ng ilang araw ay inilibing na ito. Simula noon, napansin niyang pagiging malungkutin ni Rico. Wala na itong gana na maglaro at pumasok sa paaralan. Hindi siya sanay na ganoon ang bata kaya nag-aalala siya para dito. Isang beses, pinilit niya itong magtungo sa mall para mamasyal. Binilhan niya ito ng mga bagong laruan at damit, subalit hindi pa rin ito masaya. Alam ko, nasasaktan ka sa pagkawala ng nanay Aika mo, pero huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Sa katunayan, may kinausap akong abogado para maging legal na ang pag-ampon ko sa'yo. Bigla namang umaliwalas ang mukha ni Rico. Ibig mong sabihin, magiging totoong mami na kita? Oo naman, at wala nang pwedeng mang-asar sa'yo. Salamat po, mami. Sambit ni Rico, sabay yakap ng mahigpit sa kanya. Napangiti naman si Jessa, saka inalo ang anak. Kagaya ng sinabi niya, inasikaso niyang adoption papers ni Rico. Batid niya na magiging mahaba at magastos ang proseso pero ayos lang yon. Gusto niya kasing maisaayos ang lahat para sa kapakanan ng bata. Hindi nagtagal, inilabas na ng korte ang resulta. Laking tuwa niya dahil napagbigyan nito ang kanyang petisyon at mayroon na siyang legal na karapatan sa bata. Ipinagpatuloy naman niya ang pagiging ulirang magulang kay Rico. Tinitiyak niya na maayos ang kalusugan nito at kapag may problema, tinutulungan niya. Lumipas ang maraming taon hanggang sa nagbinata na si Rico. Nakapagtapos na rin ito ng pag-aaral sa kolehiyo. Ipinagmamalaki niya ito dahil nagkamit ng mataas na karangalan. Nakaka-proud ka anak, matalino ka talaga. Magiliw na sabi ni Jessa nang matapos ang seremonya. Thank you, Mami. Utang na loob ko po sa inyo ito. Ngayon, ako naman po ang babawi sa inyo. Hindi mo kailangang gawin yon. Ginampanan ko lang ang obligasyon ko sa'yo.
At wala kang utang na loob sa akin. Sambit ni Jessa. Pero gusto ko pa rin po yung gawin, lalo na ngayong tumatanda ka na po. Giit naman ni Rico. Sige na nga, kung yan ang gusto mo. Tugon ni Jessa. Yun lang at ipinagpatuloy niya ng paglalakad. Inalalayan naman siya ni Rico. Sumakay sila sa kotse at nagpunta sa restaurant upang doon magdiwang. Tinupad naman ni Rico ang pangako nito. Ito na ang nagpatakbo ng kanilang mga negosyo. Ginawa nito ang lahat upang alagaan siya. Sinisigurado nito na nakakainom siya ng kanyang gamot at kada buwan, sinasamahan siya nito sa ospital para sa executive check-up. Isang araw, niyaya siya ni Rico na dumalaw sa puntod ni Roy. Agad naman siyang sumama. Nang makarating, nagtirik sila ng kandila at nag-alay ng mataimtim na dasal. Roy, tingnan mo si Rico. Binata na. Siguradong proud ka sa kanya dahil lumaki siyang mabuting tao. Sabi ni Jessa habang nakatingin sa puntod. Daddy, sana po masaya ka rin sa langit. Hanggang ngayon, naalala pa rin kita. Pero naiibsan ang lungkot ko dahil kasama ko naman si Mommy Jessa. Sabi ni Rico. Tila hinaplos ang puso ni Jessa dahil sa narinig. Hinimas niya ang likod ng anak, sakang nginitian ito. Ilang saglit pa silang nanatili sa sementeryo hanggang sa binalingan siya ni Rico. Mommy, tara na po. May pupuntahan pa tayo. Saan naman? Tanong ni Jessa. Sorpresa po. Malalaman mo na lang kapag nandun na tayo. Katulad ka talaga ng daddy mo, ang hiling mo sa sorpresa. Siguradong matutuwa ka po. Sabi pa ni Rico. Pagkatapos magsalita'y inalalayan siyang maglakad. Nang makalabas ng sementeryo, tinulungan siya nitong sumakay sa kotse. Pagkalipas ng ilang minuto, nakarating na sila sa isang bakanteng lote. Anong ginagawa natin dito, anak? Nagtatakang tanong ni Jessa. Gusto ko pong bilhin ng lote na to at dito ko balak itayo ang pangalawang branch ng restaurant na iniwan ni Daddy. Pero bago ko gawin yon, gusto ko pong hingin ng opinion mo. Sa tingin mo po, maganda bang lote na to? Tanong ni Rico. Iginala ni Jess ang tingin sa buong paligid. Oo anak, malawak ang lote na ito. Kung sakali makakapag-accommodate tayo ng maraming customers, magkakaroon din tayo ng malawak na parking lot. Sige Mommy, bukas kakausapin ko ang ahente para mabili ko na tong lupa. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Jessa. Anak, salamat dahil hindi mo sinasayang ang mga naipundar namin ng daddy mo. Pero, wag mo masyadong isubsob ang sarili mo sa pagtatrabaho. Paano ka naman magkaka-girlfriend niyan? Napahawak naman sa batok si Rico. Mami, wala pa po sa isip ko yan eh. Pero kung sakaling magkaroon ako ng nobya, ikaw pa rin po ang number 1 sa puso ko. Sagot nito. Hindi anak, dapat kapag nagkaroon ka ng girlfriend, mahalin mo siya ng higit sa akin. Hindi rin ako mamimili ng babae para sa'yo. Ang gusto ko lang, makahanap ka ng babaeng mamahalin ka ng lubos. Salamat, Mommy. Napaka-supportive mo talaga. De bale, susubukan ko pong makipag-date. Kapag may natipuhan ako, ipapakilala ko sa'yo. Tumango naman si Jessa bilang tugon. Patuloy siya naging masaya sa piling ng kanyang anak. Mapalad siya dahil maalaga ito at mapagmahal. Hanggang ngayon, marami pa rin hindi makapaniwala na inaruga niya ang anak ng kanyang mister mula sa ibang babae. Subalit binabaliwala niya lamang ang mga ito. Pagod na kasi siyang magpaliwanag. Ang mahalaga, nagkakaintindihan silang dalawa ni Rico. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.